Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Ito ating kausapin ang mayor dyan po sa bayan po ng Unisan, Quezon Province. Ating nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Ferdinand Adulta. Magandang hapon, Mayor Adulta ng Unisan, Quezon Province, Mayor. Karix, magandang ding hapon po sa inyong lahat. Apo, Mayor, tayo napapakinggan po sa DZME 1530. At Mayor, kamusta po ang bayan ng Unisan? At ano po yung pinagkakabalaan po natin ngayon pong summer? At kung di ako nagkakamali, isa ang bayan nyo mukhang dinarayo. Para bang ito yung sektor ng turismo, unti-unti na naiinganyo sa inyong lugar po, Mayor? Opo. Buhat po na ako'y maupong po ng bayan, ay hinikayat ko po ang lahat ng mga pwedeng makatulong sa bayan ng Unisan, lalo po sa turismo. Apa? Nagkameron po kami ng resort na Unisan Sands. Mm-hmm. Tapos po, Kalayaan Cove, Cadilas po. Bali, 4 na po ang may resort na dinadayo na po ng iba't ibang bayan dito sa, hindi lang po sa Manila, sa ibang lugar, taga Baguio, nakakarating po sila. Apo, at Mayor, medyo ikwento nyo lang para familiar po din sa mga nakikinig sa atin, lalo na po yung mga kababayan po nating OFW, na uuwi po sila magbabakasyon. Ano po ang pinaka-source of income ng inyong kababayan dyan po sa Unisan, Mayor? Dito po sa Unisan, dati po nung pumasok ko isang punong bayan, kami po ay 5th municipality, naging 4th po. Mm-hmm. Ngayon po, ako'y pumasok na po ng bayan po, gawa po sa turismo. Ngayon po ay pasok na po ang bayan ng Unisan sa 3rd municipality. Opo. At kumbaga napakabilis po ng progreso, yung pag-asenso. Opo. At ilang barangay po ba nasasakupan itong bayan po ng Unisan, Mayor? Ilang barangay po? 36 po. 36 barangay po. Sa 36 pong barangay, Mayor, kung di ako nagkakamali at kamakailan, mukhang meron pong binigay po na tulong ang tanggapan po ni Governor Dr. Helen Tan. At kamusta naman po yung suporta po ng Provincial Governor sa inyong municipality, Mayor? Napakaganda po ang binibigay na po na suporta ng ating Governor Helen Tan, katulad po ng Pantomatkit Road, mga project po sa Cover Court, at saka po mga chapel, at saka po may balak pa po na hinihiling ko sa kanya yung mga nababahaan na mga school. Yung po ang isang hinihiling ko kay Governor Helen Tan. Patuloy po naman tumutulong si Governor Helen Tan sa bayan ng Unisan. Bilang po sa buong Quezon po. At napakalaking tulong po ng tanggapan po ni Governor Dr. Helen Tan, lalo na po dyan po sa inyong municipality. At ako kapag po nag-iikot, kumbaga nasusulyapan ko ang Quezon Province at kamakailan nga bumisita kami dyan po sa inyong municipality at napakatahimik, kumbaga safe. At bukod po dyan sa pagpasok po din sektor po ng turismo, ano pa ho yung programa po natin dyan, Mayor? Ay una po ng maging punong bayan na ako ng 2019, ang sinikap ko po, Karix, ay yung concreting ang bawat barangay na hindi konkreto. At ako po ay naawa sa kabarangay ko, pag masama ang panahon, hindi na sila makabiyahe. Apa? Ngayon po, sa tulong po ng ating Governor Hilintan,
at saka po ng ating Congressman Renan Argancia ng 3rd District ay halos kalahati na po ng barangay ang nakukongkrito po. Ilan na lang po ang hindi nakukongkrito. Pero patuloy po ako na nag-release ng pundo rin ng Bayan ng Onisan para utay-utay po na makongkriting ang bawat barangay. Apo, at Mayor, may mga nagtatanong dito, saan po ba hinango yung pangalang Onisan dyan po sa inyong municipality, Mayor? Ito po noong una, ang Onisan po, yung Kalilayan. Kalilayan, unang panahon po, Kalilayan ang pangalan po ng bayan namin. Apa? So, madami pong istorya po yung Kalilayan. Yan pong istorya ng Kalilayan, yan po yung nilulusob ng mga pirata. Hanggang sa tumagal po, nagsilaya sa mga taga-Onisan, pumunta ng barangay ng Atimunan at barangay ng Pagbilao. Tumating po ang araw, nung lumipat na po sa bayan ng Onisan, hindi na po nakikita ng mga piratang aming bayan. Walang makita silang mga tao na naglipatan uli po sa bayan ng Onisan noong 1578. Ito po ang tinatag na bayan ng Onisan 1578 po. Kaya yun po ang bayan ng Onisan 1578. Doon po tinatag. Apo, at ito lang, Mayor, may text lang tayo dito. Singit ko lang, sabi niya ni Carex, mula dito sa bayan po ng Hala-Hala Rizal, at kami mismo personal po bibisita. Ano po ba pwedeng ipagmalaki ngayon pong summer dyan po sa bayan po ng Onisan, Mayor? Ay madami-dami din po at katunayan po ay ang lahat po naman ng kalsada halos ay concreting na, tapos madami po kami itong mga gandang beach na resort katulad po ng Onisan Sands, Kalilayan po, Badilas. Yung isa po ay meron pong bago uli na resort sa bayan ng Onisan, yung pwede pagmalaki po. At pangalawa po, ang bayan ng Onisan po ay tahimik. Ang tao po naman doon ay lahat ay kalimitan po ay mababait. Ang Onisan po ba, meron po bang barangay Poktol, Mayor? Meron po. Barangay Poktol, meron po. Yun po ay isa sa pinakamaraming butante sa bayan ng Onisan. Apo, at ano po kayo, last term na, may isang term pa po, Mayor? Meron pa po ako isang term. Meron pa po. At kung mamarapatin po natin doon po sa nalalagay niyo isang term, ano pa inaasahan ng inyong kababayan dyan sa Onisan, yung lalong paglobo o pag-unlad po ng inyong municipality, Mayor? Ito po, ganito po ang talagang nasa isip po na talagang pag ako po ay tumagal na po ng bayan. Ang totoo po, gusto ko po na yung siwol namin lalagyan ng parula ay matuloy. Yung po ay pinasok ko na sa DPWH at kaso nga lang po ay inaasikaso pa yung pundo. Pero sa DPWH po tinutulungan ako. Pangalawa po, yung flood control sa Barangay Lapu-Lapu, Suliman, Barangay Ilayang Panahon, Ibaba, yung po pag binabaha, nadadala po ang tubig. Kaya gusto ko ang bahay. Kaya gusto ko magkaroon ng flood control yun. Katulad po ng ginawa ko po, Carex, sa Barangay Babang Kalilayan, pinaikutan ko po ng siwol. Noong una po yung Carex, pag bumabagyo, nadadala ang bahay. Apa? Ngayon po, unang termino ko po, yung pong ginawa ko, pinalikutan ko po ng siwol, nahingi ko po ng tulong yan. Ano po? Tulong ni Congressman, tulong po ni Governor. Tapos po yung Barangay Lapu-Lapu, Barangay Ibdisos, yun din po pinagawa kong siwol. Kaya po, pag bumabagyo po, ay ligtas na po yung aming kababayan. Apo, at gaano po kalaki ang ipinagbago ng Onisan simula po nung kayo po'y maupo, Mayor? Ay, ganun po. Ang taong bayan na po ng Onisan na mapagsabi po na malaki po ang pinagbago ng bayan ng Onisan po. Padami po tayong renovate, mga plaza, museum, pati po yung bayan ng Onisan na yun po ay pag makikita po ninyo sa gabi, napakaliwanag po ng bayan ng Onisan. Ginawa po namin, kasama ko po sa Sangguniang Bayan, kasama ko ang Vice Mayor Binadlat, kasama ko mga konsyal, yung pong ginagawa namin sa bayan ng Onisan. Apo, at ito na lang panghuli po, Mayor. Nung panahon po ba ni Danny Suarez, sa panahon po ni Governor Dr. Helen Tan, malaki po ba yung pagkakaiba dun po sa pag-unlad agad ng mga bawat municipality dyan sa Quezon, particular sa inyong bayan, Mayor? Malaki po ang pagbabago. Buhat po nung dumating po si Congressman si Governor Helen Tan at si Congressman Renan Argancia, ay napakalaki po ng pinagbago na hindi lang po Onisan, buong Quezon po. Katulad po ng mga ayuda, yung pagtulong sa tao. Napakadalas po na dumadating sa bayan ng Onisan yung ayuda ng Governor, ayuda ng Congressman. Patuloy po halos po
monthly, lalo po ng tupad, medical assistant, burial, lahat po yun. Halos po ikalawang buwan, ikatlong buwan ay nadyan na, nagbibigay sila. Patuloy po ang pagtulong sa mga tao sa ginagawa po ni Governor Helintan at ni Congressman Reynald Agracia. Kaya po malaki po ang pagbabago ngayong panahon na maupo po si Governor, si Congressman Reynald Agracia. Apo, at sa madaling salita, kumbaga para mas madaling maintindihan ng ating mga nakikinig dyan sa Quezon Province, simbilis ng kidlat, inayos agad ni Governor Dr. Helintan ang Quezon Province Mayor. Opo, hindi lang po Unisa, buong Quezon po. Kaya tuwan-tuwa po ang buong Quezon. Lahat po ng mga mayors na kami nagmi-meeting, tuwan-tuwa po kami mga mayor sa ginagawa po ni Governor Helintan. Okay, Mayor, baka meron po kayong mensahe at samantala niyo itong pagkakataon na ito, napakaraming nakikinig sa atin, nanonood dyan sa Quezon Province. Go ahead po, Mayor. Ito lang po masasabi ko po, lalo higit po sa kababayan ko, sana po ipatuloy na sila magtiwala kay Governor Helintan, Congressman Reynald Agracia, at saka kay Ferdinand Adulta at sa aking Vice Mayor Menela, at saka sa mga konsyal ko, sana po ipatuloy silang pagtulong nila sa amin para kami po manatili na nanunungkulan sa aming bayan at sa buong Quezon. Yun po ang hiling ko sa kababayan ko. Yung pong kababayan ko naman, nakikita man nila ang ginagawa po namin lahat. Apo. At kami nagpapasalamat po, Mayor Ferdinand Adulta ng Bayan ng Unisan, Quezon Province. Mayor, ingat po palagi at mabuhay po kayo. Opo, kayo din po. Sana po ay magkita tayo ng personal. Ano po? Sige po, Mayor. Salamat po sa inyo. Salamat po, Karis, at sa inyong lahat yan. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.